Okay, thank you so much for your patience, mentors. Again, thank you so much sa lahat ng umattend, sa bumubuo ng Dream Team. Walang Dream Team kung wala kayo. Okay? So, sino ba si Mentor Kinix before kung nakilala ang I Am Worldwide or yung network marketing industry? Ako po ay anak ng driver. Yan yung aking ama, si Johnson De Leon. No? At ang aking nanay, si Doreen De Leon. Isa po siyang housewife. Meron akong isang kapatid. Okay? So, ang kurso ko before ay seaman. Opo, seaman. Bakit yan ang nakuha kong kurso? Kasi yan lang po yung kayang ipaaral sa akin ng tatay ko. Wala kaming pera. Sakto, yung isang university sa labas ng village po namin ay nag-open ng bagong kurso. So maliit lang ang tuition fee. Ngayon po, ang nangyari, kahit di ko siya gusto, ginusto ko na lang. Kasi mahirap po kami and ang masasabi ko lamang, sobrang hirap maging mahirap. Ang dami mong hindi magawa, ang dami mong hindi mapuntahan, parang wala kang bilang sa angkan ng pamilya mo, sa mga kaibigan ng mga magulang mo, parang putyo-putyo lang kayo. Tapos ang hirap nung laging nag-aaway yung magulang ko dahil wala kaming pera. Okay? Laging mainitin yung ulo nila, konting kibot, away. May oras pa nga, nagkakasakitan pa. So, pangit na example yon no, kapag meron tayong mga anak o mga bata. 'Di ba? So, ako po, dun yung kinalakihan kong environment. Kaya sabi ko noon, sige, magsisiman ako kahit mahirap, lalayo ako sa pamilya ko para mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Pero buti na lang po, nakilala ko ang network marketing industry o multi-level marketing or in other words, direct selling din po. Okay? And nung nakita ko siya, maganda siya talaga. Wala akong pera noon, mahiyain ako, ang dami kong excuses para hindi ko masimulan yung negosyo. Pero ang sinabi ko lang, kung gusto ko ng magandang buhay, kailangan gawin ko ito. And hindi po ako nagkamali. So fast forward na natin, hindi ko na po ikukwento lahat. Dahil natutunan ko po yung negosyo, kagaya mo mentor, ikaw po na nakikinig sa akin, uma-attend ngayon, ang dami kong natutunan. Ang dami kong mas nagawa pa. Ang dami kong mas naturo pa dun sa mga taong naniwala sa akin. And sa sobrang life-changing nung opportunity po and nung negosyong ginagawa natin, yan po yung nag-share na tayo sa maraming tao. Luzon, Visayas, Mindanao, basta may willing makinig, pumupunta po tayo dyan and sinishare natin yung ganda ng produkto at nung kitaan sa negosyo natin. 'Di ba? So, nakakatuwa kasi a lot of networkers or distributors here in I Am Worldwide, ang laki nung help sa kanila nung product. Okay? At dahil sa product, ang daming willing magpa-present din po. So yan yung isang mga nakita ko sa advantage ng I Am Worldwide kumpara po sa ibang company. Ikaw yung tinatanong ng tao, paano mag-member? Paano ba tong Barley gamitin? Gusto ko niyan kasi maganda daw. Marami ako naririnig na testimonial. So tayo, share lang tayo ng share ng hope. Okay? Tapos, pwede ring online, kagaya nito, di ba? Nag-start po ang Dream Team pandemic, lockdown. So wala po tayong choice kung hindi mag-build ng grupo online. Okay? Tapos sa dami ng mga trainings na na-attendan natin before, yun yung nakapag-build ng foundation namin ni Mentor Shane. Kaya naman po yung dating tinuturo lang sa amin, yan, tayo na po yung nagtuturo sa mga business partners natin. Okay? So, now, ano po yung nangyari nung nagtuturo tayo? Dalawa lang po kasi ang klase ng tao sa I Am Worldwide, kumikita at yumayaman. Yung kumikita, yun yung mga taong nagbebenta-benta lang, nagpapa-pay in, pay in lang. Ang yumayaman, yun po yung mga leader, nagtuturo. So, later on, ikaw ngayon, magiging leader ka rin. Huwag kang mag-alala kasi nag attend ka ng mga training. So, may experience mo rin kumita ng ganyan klase ng income isang buwan, 'di ba? Tapos, yung dating pangarap na nagpapapicture lang, kaya mo ring mabili yan. O kaya magpa-picture ka po pag nasa office ka, pag may nakita ka magandang kotse, o kaya kahit wala ka sa office, nasa abroad ka, may nakita ka magandang kotse, pa-picture ka doon kasi later on, ikaw na po yung makakabili niyan sa tulong ni Lord at I am worldwide. So, dating 1 month na experience na natin kitain ng 1 week, 'di ba? Sino magkakala anak ng driver, housewife, pwedeng magkaroon ng ganyan, ganyang kotse, ganyang income. Sa labas, sa totoo lang po, alam natin lahat to, mahirap pong kitain yung ganyan ng isang linggo. Tama? Pero sa I Am Worldwide, unlimited yung income. Nakadepende po sa sipag, hataw mo, kung magkano yung magiging income mo po. Okay? Kahit yung first dream car namin ng tatay ko, nabili ko po.
Okay, nakabili tayo ng kondo. Dati nakikitira lang kami sa bahay ng lola ko, wala kaming tahanan. Pero ngayon meron na tayong condominium dyan. So, ano pa po? Ito, tong white car na to, nagkataon yung anak namin na pag-aral po namin sa exclusive school dito sa Green Hills, wala siyang service noon, walang tumatanggap na service sa kanya. So ang ginawa namin, bumili kami ng pang-service niya. Kaso ngayon, dahil may service na siya, pang-delivery na lang po, panghakot na lang yan ng mga packages. So in short, bakit ko share to? Pwede tayong magkaroon ng freedom. Opo. Alam ko dito sa isang participant natin, hanapin ko po ako, nandito siya. Ayan, si Mentor Ronald. Nakita niyo po ba yung post ni Mentor Ronald? Pinarenovate niya yung bahay niya nila sa Batangas. Kalahating milyon po ginastos. Ang ganda nung pagka-renovate. Opo, parang gusto ko doon mag-hub. Doon ako. De joke lang. Okay, ang ganda. Nagkaroon siya ng freedom tayo na yung mga gusto natin, unti-unti, mabili natin para sa family, no? Okay? Nakapag-travel tayo, nakakahit tayo ng mga incentive, Japan, Taiwan, Singapore, 'di ba? At marami pa tayong iba. Na dati pangarap ko mag-abroad para magtrabaho, ngayon po nakapag-abroad tayo para magbakasyon. Okay? So, yung pamilya nadadala na rin natin sa magagandang lugar. Latest naman na mga, hindi pa pala latest to, may mga hindi pa tayo nailagay at may madadagdag pang bagong car achiever sa Dream Team. Kumbaga, ito po yung mga leaders ng Dream Team na talagang thankful kami, grateful kami kasi kung hindi dahil sa kanila, walang Dream Team, 'di ba? Wala tayo ng mga resulta na meron tayo ngayon. Kaya thank you so much sa lahat ng bumubuo ng Dream Team. Kahit bago ka, kahit luma ka, part ka po nun. Thank you po sa inyo. Okay? Ayan no, kung hindi dahil sa effort ng team, no? Hindi dahil sa blessings ni Lord, di natin ma-achieve yung ganyang klase ng income isang buwan. Labas pa yung retailing po dyan, no? Yan, nung June, nung July, 200 plus, di ba? Thank you, Dream Team. Thank you, Lord. Nung August, yan po, combined income namin ni Mentor Shane. Okay? September, di na bumaba ng 500,000. October, hindi na rin bumaba ulit. 'Di ba po? So, yan po yung maikling journey ko na nangyari po sa amin dito ni Mentor Shane sa I Am Worldwide. Ang tanong, bago po ako mag-start ng main topic, buti na lang ba hinataw namin yung negosyo at sinipagan? Type 1 nga po. Open ko lang yung aking slide. Sige po, type lang po kayo dyan. YouTube Dreams. Okay, so nawawala. Pero ito na, mahahanap ko na siya. Ayun, I am training. 'Di ba? Sulit po. Kaya ang point lang, bakit ko tinanong yan is dito kapag nilagay mo rin yung sipag mo, yung hataw mo, yung tiyaga mo dito sa negosyo, sigurado po kaya nyo rin kitain yung ganon. 'Di ba? Hindi ko sinasabing iwan mo yung trabaho mo, iwan mo yung negosyo mo o yung pagiging OFW. Paano ginagawa mo ngayon? Iwan mo, hindi ko po sinasabing ganon. Ang point ko lang is pag sinama mo ito sa sipag at tiyaga mo, malaki yung pwedeng magbago sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Masipag tayo magtrabaho para sa ibang tao, kailangan masipag tayo magtrabaho para sa sarili nating pangarap. Okay, so mag-share na po ako ng screen. Welcome to our topic, yung YouTube Dreams. Okay? So, ito yung isa sa mga pinaka-paborito ko talaga dahil ito yung roadmap. Roadmap po natin ito sa negosyo. Ang gumawa nito si VP Aika Uy. Okay, so anong sabi ni VP Aika? Network marketing. What is network marketing? Kailangan muna nating maging proud na tayo ay networker. Huwag tayong manghihiya kasi top 1 ang company natin, na-awardan tayo ng most sustainable and livable network marketing company in the Philippines. We have the best product sa network marketing dito po sa Pilipinas at sa ibang lugar sa ibang bansa. Opo, kaya kailangan pag ikaw ay am worldwide ka, proud networker tayo. Mahirap mag-invite no kapag tayo hindi proud sa ginagawa natin. Mahirap magbenta pag tayo hindi proud sa ginagawa natin. So, kahit bago ka, tanggalin mo na po yung hiya. Pag luma ka na, mas lalong dapat hindi ka mahiya. Okay? Kasi ang network marketing, it is not easy. Hindi siya madali. Pero napakasimple lang po niya. Yes. Minsan nagiging komplikado lang kasi marami tayong masyadong iniisip. Pero ang network marketing, sobrang simple lang talaga.
Okay? And dapat dito sa network marketing, duplicable tayo. Kita nyo po, yung mga trainings sa IAM Worldwide, puro basic yung lagi nilang dinidiscuss. Kasi ito po, yung nakakapag-duplicate. Okay? Hindi importante kung ano yung pinakamalupit, pinakamaganda na presentation o na kung anong training. Ang pinaka-importante, yung training duplicable. Okay? Para mas mabilis ma-duplicate ng leaders. And sabi dito, advance and grow. Oh, advance and grow. Anong ibig sabihin niyan? Aralin mo yung negosyo, mag-training ka, 'di ba? Magpa-mentoring ka para magkaroon ka ng growth. Alam niyo po, marami akong nakakausap sa labas. Marami akong nakakausap ng mga downlines, crosslines, 'di ba? Minsan, nafi-feel nila, Mentor Kinix, 3 months na kasi ako, 5 months na ako. Yung iba, years na rin, 1 or 2 years. Minsan nababanggit nila na nababagalan ako sa sarili ko, bakit parang walang nangyayari. Ang lagi ko pong question sa kanila, compare yourself from the moment na nag-join ka and today. Paano ka na mag-isip? Marunong ka na bang magbenta? Marunong ka na bang mag-invite? Nakakapag-present ka na ba? Most of them, ang sagot nila, yes. May iba hindi pa rin kaya, pero most of them, yes. So, bakit ko kinuwento yon? Ang point ko lang po, ang unang resulta, bago yung mga kotse, sasakyan, cheque, yung mga material result, ang unang result na makukuha mo dito is yung inner result mo. Opo. Yun yung hindi kayang bayaran ng any amount. Yung nag-grow ka as a person, the way you talk, the way you act, the way you think. Opo. Doon kasi una, nagsisimula yan. Personal growth muna or yung inner growth muna, personal result, bago yung material result. Kasi kapag okay ka na, tamang tao ka, well-equipped ka po, doon nalalabas unti-unti yung resulta mo. Okay? So, ang sabi dito, but never forget ano yung mga basic. Ano po ba yung basic? Ngayon pa lang sasabihin ko na I am 5. Yung prospecting, inviting, presenting, closing, follow up. Di ba? Minsan sa sobrang advance ng isang mentor, nakakalimutan na natin yung mga gawin yung mga basic, no? So, medyo mahirapan tayong mag-grow yung organization. Kasi I am 5, yan po talaga yung kailangan na ginagawa natin every day. So, do you want to become successful? Gusto mo rin ba na magkaroon ka ng ganyang klase ng resulta? Or kaya naman nandito ka, nakatayo ka sa gitna, tapos ito yung resulta ng grupo mo. Sige nga, mga men's type 1, sino po yung gustong magkaroon ng grupo na ganyan? Just so you know, ito pong litrato na ito ay kuha, I think, no, second anniversary ng I Am Worldwide. So, ayan, sino yung gusto? Sabi ni Mentor Rose, gusto niya. Sabi ni Mentor Jane, sabi ni Mentor Fem, gusto niya. 'Di ba? Lahat tayo nangangarap magkaroon ng ganyang team. Imagine no, nandito ka sa gitna, left mo itong may Mercedes hanggang dun sa dulo, right team mo itong Mercedes hanggang dun sa may Camaro sa dulo. 'Di ba? Ano sa tingin mo yung organization mo no? Ang laki. Ang laki rin ng income mo. Yung big dreams mo, I am sure makukuha mo rin. So, eto po, yung mga sample ng mga taong naging successful. 16 years old nagsimula, estudyante, walang alam, 'di ba? Ano lang po ang alam niyan? Mag-aral. Walang connection, pero naging successful, 'di ba? Diamond na po siya ngayon at hindi na lang 'yan yung resulta niya. O ito po, si Mentor Arian, housewife. Parang kubo lang yung kanilang tahanan noon. Pero ngayon po, tignan nyo naman, grabe na. Naka-Lamborghini na rin yan, di ba? Si Mentor Ikay, kilala to ng lahat. Nurse by profession, part-time ginawa nung umpisa. Nakita niya, ang ganda ng negosyo, sineryoso niya, nakabili ng condo, nakabili ng Fortuner, Mustang, tsaka nakabili ng Lamborghini. 'Di ba? Ilang milyon na kinita niya? I think 22 or 21 million na po. To, si Mentor Catherine Policarpio, single mom, BPO employee or call center agent, 'di ba? Nag-join siya, may utang siyang kalahating milyon sa labas. Sabi niya, maganda tong negosyo na to para ito yung maging pambayad ko later on. Dun sa malaki niyang utang sa labas, hindi naging hadlang yung sitwasyon niya noon para simulan at gawin yung business. Ngayon,
Grabe, 'di ba? Naka-Lamborghini na rin 'yan. Tapos may 30 million na house and lot, 'di ba? So imagine niyo 'yon, ang sarap nung nag-iintay na buhay sa atin, tama po? Na itong pinagpapaguran mo ngayon, pinagpupuyatan mong umattend ka ng training, ay ito yung pwedeng maging bunga in the future. Pag tinuloy-tuloy mo si I Am Worldwide at ginawa mo siya ng tama. Kaya ma-excite ka, mentor, kapag ikaw po nag-a-attend ng mga trainings, take notes ka rin kasi later on magagamit mo lahat yan. Ang ating mother mentor, kung wala siya, walang dream team. 'Di ba? Kaya we are grateful to her, Mentor Precious Grace Kapili. 'Di ba? Ang isa sa mga taong pundasyon namin ni Mentor Shane na nakapagpag-grow din sa amin. Graphic artist by profession. Ngayon, naka-Ferrari, nagkaroon na rin siya noon ng Audi, naka-Lamborghini na. At may dalawa na siyang lote. Kung yung dalawang lote plus itong condo na fully paid, nasa 35 million na po. Properties pa lang, wala pa yung sasakyan. 'Di ba? At syempre, ang ating top 1, si Mentor Shirley May, si Bulan. 'Di ba? So, ang background niya, pagka-graduate, ito na rin yung kanyang ginawa. 'Di ba? Alam ko hindi na po siya nakapag-apply ng trabaho kagaya ko. Talagang ito na po yung sineryoso niya, yung network marketing. So magkano na yung income niya? Sukli pa lang ng produkto. Unilevel pa lang nagto 2.2 million na isang buwan. Nung December, kumita yan ng 8 million total, 1 month. So imagine, mens, ikaw po na bago, ikaw na medyo matagal na, at ikaw na matagal na, huwag ka lang hihinto, huwag ka lang susuko. Kaya mo rin kitain. Kaya natin kitain yung 8 million per month. So doon ka lang titingin lagi. Hold the vision. Habang ginagawa mo tong negosyo na to, marami kang may experience ups and downs, but just hold the vision. Ano yung nakita mo sa mga mentor? Ano yung nakikita mo in the future? Panghawakan mo lang yun. Okay? So, disclaimer, don't take things personally. Opo. Imagine mo lang, para lang tayo kumakain ng bangus ngayon, 'di ba? Kunin natin yung laman na mga matututunan natin dito sa training, yung mga ma-absorb mo na tingin mo applicable sa'yo, at tapon mo yung mga tinik na tingin mong hindi mo pa need as of the moment. Okay? So, ang pinaka-illiterate daw na tao ngayong panahon ay hindi yung mga kayang magbasa at hindi kayang magsulat. Hindi daw yung mga tao na yon. Okay? Pero sino? Yung mga tao na ayaw matuto at ayaw kalimutan yung dating alam nila at matuto ulit. Okay? Dito sa training, dalawang bagay ang nangyayari every time a-attend tayo. We learn and we unlearn. 'Di ba? May bago tayong natutunan, kakalimutan natin yung mga bagay na hindi naman effective sa ginagawa natin noon. Okay? So, sino nagsabi niya? Si Alvin Toffler. Okay. Alam mo ba dito sa I Am Worldwide, lahat ng bagay will start with you. Halimbawa, pag ikaw naging successful ka, nakabili ka ng bahay, ang sisisihin mo, ikaw. Dahil yun sa'yo. Nakabili ka ng kotse, sino may kasalanan? Ikaw. Bakit kasalanan, Mentor Kinig? So, wala lang, di ba? Pag nagka-cheque ka, sino sisisihin? Ikaw. Bakit? Ikaw yung nag-effort nun. Tama? Pag nagka-grupo ka, nag-rank up ka, sino sisisihin? Ikaw. Okay? So, lahat sa atin. Lahat tayo. Tama? Tinutulungan tayo ni Lord dyan. Pero ang tanong, mga mens, paano kapag ikaw walang kinita? Paano kung ikaw hindi nag-rank up, hindi ka nagka-grupo, hindi ka naging successful? Sino ang dapat sisihin? Sarili natin. Opo. Lahat ng sisi sa atin. So, eto, isa to sa mga favorite ko, yung number 1. We always must be accountable sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Iwasan natin yung pagsisi sa ibang tao, pagsisi sa mga circumstances, sitwasyon, bakit natin hindi nagawa ang isang bagay, bakit hindi natin na-hit yun, bakit walang nangyayari sa atin. Ang kailangan nating sisihin palagi, sarili natin. Because everyday sa buhay ng tao, meron tayong choices. May choice tayo na gamitin ng tama ang ating oras. May choice din tayo na mag-leisure time. O may choice tayong sayangin sa mga hindi nakakatulong na bagay yung mga oras natin. But at the end of the day, yung mga decisions natin, yun yung pinanggagalingan ng resulta natin. Ano yung mga desisyon na ginawa natin sa araw-araw.
Are you learning? Type 1 nga po if you are learning. So, bakit ko masyadong ini-express itong number 1? A lot of people po kasi kapag hindi naging successful, sinisisi nila yung downline nila. Ito kasi si downline hindi humahataw. Ito kasi ayaw sumunod sa akin. Ito kasi ayaw gawin yung pinapagawa ko na makakatulong sa kanya. Yung mentor ko kasi masyadong dominante. Yung mentor ko kasi masyadong S. 'Di ba? Parang walang plano sa amin. Yung mentor ko kasi masyadong C, kung ano-ano yung iniisip. Yung mentor ko masyadong I. Yung sa personality yon, puzzle. Yung DISC. So, mga mens, again, wala tayong ibang kailangan tignan. Yung sarili lang natin. Dahil maraming tao dito, kahit walang mentor, naging successful po sila kasi nag-decide sila na mag-step up, magkaroon ng 001 mindset at aralin ng mabuti yung negosyong pinasok nila. Okay? So, dito sa iyo, kailangan tayo ay maging mabait. Mahirap pong maging mabait, totoo po yan. Pero kailangan natin. Kasi kapag halimbawa ikaw, isa kang downline or isa kang mentor, ano po ang gusto mong magkaroon? Mabait o pasaway? 'Di ba? Anong pipiliin natin lagi? Mabait. But did you know, we attract who we are. Kung sino tayo, yun yung na-attract nating mga maging business partners. So kung gusto daw pala natin mga mens ng mabait na business partner, no, kailangan tayo rin mismo maging mabait. And don't worry kasi along the way, kaka-attend mo ng training, unti-unti nagbabago tayo. Nata-transform tayo. Pangalawa, always obey and listen sa mentor natin. Okay? So ang pag-obey, yan yung tinatawag nating in short term, blind obedience. Minsan may mga bagay tayo na hindi maintindihan na pinapagawa sa atin ni mentor o kaya naman task na pinapatapos niya. Minsan sinasabi nila, Kinix, o kaya naman, mag-rank up ka. I-hit mo na yung kunwari lang, bago po ako, Sapphire, i-hit mo na yung Sapphire. Minsan, pakiramdam natin, men, kaya ko ba talaga? Kaya ko ba talagang gawin yun? Hindi pa nga ako magaling. 'Di ba? Wala pa nga akong grupo. Hindi pa ako masyadong nakakapag-invite. Kaya ko ba talaga? Alam mo, mens, ang isang mentor, kami po, personally, hindi ka namin ipaparank up or hindi ka namin sasabihin mag-rank up kung hindi mo kaya, kung hindi namin nakikita yung capabilities mo. Opo. So, ibig sabihin, minsan, pag si mentor may sinabi, kailangan po, obey lang tayo. Gawin lang natin kasi may nakikita sila sa atin na hindi natin nakikita. Minsan kasi bago magduda yung ibang tao sa ginagawa natin, madalas tayo yung nagdududa sa sarili natin kung kaya ba natin. Tama? Baka kasi ganito, baka ganyan, baka alam niyo yon, marami tayong baka sakali, 'di ba, sa buhay natin. And alam niyo ba ang baka, maraming nanakaw na pangarap 'yan. Maraming nanakaw na rank up, car result at income yung pagbabaka-baka natin. So, just do it. Okay? Listen, pakinggan mo mabuti yung sinasabi ni mentor. Minsan kasi po, tayo, hindi natin naintindihan si mentor kasi hindi naman pala natin masyadong pinakinggan. Ano yung pinanggagalingan niya? Ano yung ibig sabihin niya sa mga bagay na dinidiscuss niya or yung pinapagawa sa atin para makapag-step up tayo sa next level? 'Di ba? So, kailangan marunong tayong makinig sa mentor natin, sa downline natin. Opo, kasi alam nyo, kami ni Mentor Shane, ang dami namin natututunan sa Dream Team, yung mga members ho. Hindi lang kami sa training may natututunan. Minsan kahit sa inyo, sa mga wisdom nyo, sa mga learnings nyo, sa mga experiences nyo sa buhay, natututo rin kami. Kaya sobrang grateful namin na meron kaming team na ganito po eh. Okay? So now, ano yung next? Always empty your cup. Okay? Yung alam mo sa labas, yung alam mo noon sa dating company mo, kung nag-networking ka na rin before, iwan mo muna, kalimutan mo muna. Mentor, tapon mo muna. Kasi nasa ibang era na po tayo ngayon. Okay? Mas advanced na ang era natin ngayon. Marami tayong dapat matutunan pa. At pag tayo, syempre, tinuturuan ng mga mentors natin, kailangan makinig tayo. Meron po akong naging business partner noon, civil engineer siya or parang basta engineer something like that. Mayaman siya. Opo, mayaman siya. Tapos nag-join siya sa akin.
Nung pagka-join niya, sabi niya madali lang yan. Hindi ko na kailangan masyadong aralin. Nag-invite siya. Opo. So, nag-invite siya. May na-invite naman, pero walang na-close deal. Bakit? Nung tinuturuan namin kung paano, hindi nakinig. So, in short, kahit mayaman siya, magaling siya, marami siyang alam, matalino siya, dahil engineer siya, hindi siya naging successful dito sa I Am Worldwide. Magkaiba po kasi yon. Kaya tayo dapat, kahit ano pa yung background mo, gaano ka pa kayaman, kahit mas matanda ka pa dun sa mentor mo, tapos yung mentor mo, kagaya ko, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, makinig tayo. Okay? Kasi tayo, o sila, yung mas nakakaalam ng business, at kung hindi dahil sa kanila, wala tayo sa negosyo. And huwag tayong maging acne. Ano yung acne? Hindi yan yung tagyawat sa mukha, mens, no? Baka tumingin ka sa salamin, no? Sabi mo, ay, paano yan? Dami kong acne. Hindi. Ang ibig sabihin niyan, yung alam ko na yan. Okay? The moment na sabihin mo kay mentor mo na alam ko na yan, that's the time of your downfall. Yun na yung simula, yung hindi pakikinig. Marami po dito nung una nakikinig pa. Bakit? Bago pa lang eh. So wala pa talaga silang alam. Acne pa. Pero kapag tumatagal, marami nang natututunan, medyo nagiging pasaway, nagiging matigas na yung kanilang ulo, 'di ba? Hindi na masyadong nakikinig kay mentor, pag magpatawag ng meeting, pupunta pero late o kaya naman hindi na lang pupunta pag may mga gantong training dahil alam na niya to, ang dami niya ng beses na attendan, hindi na rin sila uma-attend. So, instead na natututo lalo, nagle-learn lalo, 'di ba? Nag-grow lalo, nagmamature lalo, ang nangyari nagiging stagnant na lang sila. Nagiging limited na lang yung alam nila. Okay? So, huwag tayong maging acne kasi pag naging acne tayo, diyan na magsisimula yung pag-fall ng organization natin. Okay? So, last, sorry, tinagalan ko to, sa iba bibilisan ko na lang, no? Importante kasi ito yung you, yung tayo. Last, sense of ownership. Ito yung tinatawag nating 001 mindset. Ang mga negosyante, pagkagising, negosyo ang nasa isip. Habang nag-aalmusal, negosyo nasa isip. Nanananghalian, negosyo nasa isip. Nagmimerienda, negosyo nasa isip. Maghahaponan, negosyo ang nasa isip. Bago matulog, negosyo pa rin ang nasa isip. Paano ko ba ito palakihin? Ano pa ba yung mga gagawin ko? Ano pa yung mga hindi ko nagagawa na kailangan kong gawin para mag-grow lalo yung negosyo ko? 'Di ba? So tayo dapat magkaroon tayo ng ganyang mindset. Opo. We have to be unbalanced sa umpisa. Hindi sa network marketing po, no? Hindi masyadong applicable yung work-life balance. Sabi ni VP ka, you have to be unbalanced sa umpisa para maging balance yung buhay mo. Kasi kapag later on, mayaman ka na, ang laki na ng kita mo, kahit everyday ka mag-spend ng time sa pamilya mo, everyday kayong lumabas, mag-abroad, sumama ka sa mga kaibigan mo, kayang-kaya mo na. Why? Because you have passive income. Opo. Kaya kailangan, pagbago tayo at hindi pa natin na-hit yung diamond o yung crown alpha mentor, 001 mindset lang always. Okay? So buhos natin yung time at effort natin sa negosyo kasi ilang taon na nating binuhos yung time at effort natin para sa ibang tao sa labas. Pero hindi naman tayo yumaman, hindi tayo umasenso. Pero dito sa I Am Worldwide, 'di ba? I'm proud to say never pa akong nagtrabaho, never akong nag-apply. Pero ito po yung buhay na meron kami right now. Kasi dito ko po binuhos yung oras at lakas ko, 'di ba? So, tingnan natin 'to. Coincidence ba 'to o hindi? Okay? So, halimbawa yan, 'di ba? May mga numbers ang alphabets natin. Ang knowledge kapag 100 pag kinount natin up to 100%, tapos binase natin sa number dun sa mga letters, 96% lang ang knowledge. Very important yung knowledge, yes. And syempre, kasama yung hard work pag ginagawa natin yung I Am Worldwide. So pag yung hard work kinumpute natin, ang lalabas lang dyan, 98%. Okay? So knowledge plus hard work, hindi nila kaya ng 100%. Pero ito yung tignan moments dito. Nung una ko po nakita to, sabi ko, wow, totoo ba to? Sobrang galing. So kinumpute ko yung mga letters. 'Di ba? Yung attitude. Mm. Talagang kinumpute ko po yan habang nasa office. Tapos nagulat ako nung 100% yung lumabas. So, baliwala ang knowledge.
baliwala yung hard work kapag yung attitude natin sablay. Marami po akong naging member, marami akong nakitang mga crossline ko, and even yung mas mga nauna sa aking mga mentor na, alam mo yun, magaling talaga sila. When it comes to skills, lugi ako. Wala akong binatbat. Opo. Pero dahil meron sila nung attitude na hindi okay, ang nangyari po, nagkaroon ng malaking attrition, andyan yung hindi nagkaroon ng magandang income, hindi nila na-sustain yung mga resulta na meron sila because they have bad attitude. So again, sinasabi dito sa training, kailangan nating maging tamang tao, kailangan nating maging mabait. Hindi man natin kaya instant, pero mentors, trust me, we are all work in progress. Tuloy-tuloy ka lang sa pag-learn, sa pag-unlearn ng mga bagay na hindi natin kailangan sa buhay at sa negosyo. Yung attitude natin later on, magiging 100% okay din po yan. Okay? Kasi ako, hindi pa ako 100%. Work in progress pa po ako. Kaya sabay-sabay tayong maging mabuti yung attitude. Bakit? Because a bad attitude, para lang yang goma. Okay? Mamaya sabihin ko, bad attitude will ruin your team. Totoo po yan. Marami nang nabiktima niyan. Yung bad attitude ng isang tao. Okay, nasira yung grupo. Kaya tayo dapat meron lang tayong good and attitude. So, a bad attitude is like a flat tire. Para daw flat na goma ng gulong. 'Di ba? You can't go anywhere. Hindi ka makakapunta sa paroroonan mo kung hindi mo 'yan papalitan. 'Di ba? Ang hirap magbiyahe ng sasakyan na flat yung gulong, 'di ba? So kailangan palitan natin para makarating tayo dun sa destination na gusto natin. Attitude is everything. Opo. So, sino yung mga willing magbago kagaya ni Mentor Kinix para sa grupo niya? Type 2. Sige nga po, tingnan natin kung sino yung mga willing magbago. Ayan. Mentor Rose, yan. Mentor Fem, Mentor Grace, Mentor Jonas. Ayan, ang machong mentor natin. Mentor CJ, Mentor Malu, ang napakasarap na lechon. Mentor Michael, Mentor Helen, Mentor Mary Ann, Mentor Rex, Mentor Sofia, Mentor Carol, Mentor Margie, Mentor Balu, Mentor Ronald, Mentor Roland. Di ba? Okay, thank you so much mga mens. And ngayon pa lang, I want to congratulate all of you kasi yan yung magiging recipe nyo to success, yung magandang attitude. Diba? So we must have all good learning, listening, and lecturing attitude. Nung dati unang ko nakita to sa I Am Worldwide, ang alam ko lang kasi yung G tapos dalawang L, isang A lang. So dito meron pala sila tatlong L. Okay? So wala lang, na-share ko lang. So we must have good learning. Yan, yung pag-aaral. Alam nyo, yung pag-attend nyo po ngayon, yan yung senyales na you have good learning. 'Di ba? Halo-halo po kasi nandito, may bago, merong 3 months old, may 6 months at merong years na rin. Pero nandito pa rin nakikinig, no? Okay? Listening attitude, nakawento ko na kanina yan. Ito naman yung gusto kong expound, yung lecturing attitude. Alam niyo po, dito, normal lang na minsan nagkakatampuhan, no? Minsan tayo ay mapagsasabihan, 'di ba? Minsan makokorek pa tayo ng mga mentor natin, 'di ba? Eh paano kung dominante, medyo masakit 'yan mag-correct, no? O pag mga C, sobrang haba mag-correct, hindi na natin maintindihan minsan. Pag I, grabe rin, no? So, eto mga mens, I want you to know na wala kang kalaban dito. Kung dumating man sa point na ikaw ay mapagsabihan ng mentor mo, ayun ay ang kadahilanan, meron siyang care sa iyo. Meron siyang pakialam sa well-being mo, sa pagiging mentor mo, sa pagiging distributor mo. So, kung dumating man sa point na kinokorek tayo, eh huwag tayong magtampo. Bagkus, isipin natin lagi, ang una nating isipin, mentor, salamat ha. Kahit sa isip mo lang, kahit hindi mo sabihin, salamat kasi may oras ka para i-correct ako. May oras ka para pagsabihan ako. Malakas ang loob mo na kahit masaktan ako, gusto mong sabihin yung ikaka-grow ko. Alam niyo mga mens, pag ganun yung attitude natin, pag tayo ay kinokorek, kasi sa totoo lang, hindi naman natin alam lahat eh. Marami pa tayong bagay na akala natin
tama na natin siya ginagawa. Pero minsan makokorek pa rin tayo kasi may mali or may kulang pala. Minsan may sobra sa ginagawa natin na kailangan nating bawasan. Alam niyo yon mga men. So dumadating sa point na pagsasabihan talaga tayo. And wag natin sanang maging maging dahilan para lumayo tayo sa mga mentor natin, apply natin. Bagkus isipin natin na they care, they love us. 'Di ba? Gusto nilang mas maging tama tayo, mas gusto nilang maging successful tayo. Kaya as early as possible, kino-correct tayo ng mga mentors natin. Kasi alam nyo, syempre, masakit sa aming mga mentors yung nami-misunderstood din. Tapos hanggang sa later on, lumalayo na yung mga downline, 'di ba? Lumalayo yung leader. Ang nangyayari, sayang yung potential. Nasasayang yung potential nung downline na lumayo kasi ayaw niya nang gawin yung negosyo. Nasasayang din yung potential ng mga mentor kasi minsan nagdududa na yung mga mentor sa sarili nila na kailangan ko pa bang mag-correct? Kailangan ko pa ba silang pagsabihan? Opo. So ako, ganyan yung nafe-feel ko minsan. Okay? So kaya kailangan maging open tayo for correction. Okay? So, sino po yung kahit mapagsabihan, makorek, hindi sasama yung loob? In the future, type 3. Sige nga po, type 3 tayo. Ayan, Mentor Malu, Mentor J Mart, Mentor Rex, Mentor Grace, Mentor Rose. So, kay Mentor J Mart, sige, pagsabihan ko na siya ngayon dito sa Zoom, no? Huwag ka masyadong pogi, mens. Joke. Okay, ayan. Thank you so much sa lahat ng nagta-type. Wow, ang dami, nakakatuwa. Thank you sa pagiging reactive nyo sa ating comment section. Mas ginaganahan si Mentor Kinix mag-training, no? Okay, so number 3, we have to learn. Inviting, ayan, pagbago ka, paturo ka kagad ng correct way paano mag-invite sa mga kakilala mo kasi marami dito nag-join, nag-invite agad, hindi nagpaturo sa mga mentor niya. So, ang nangyari, ayaw nung mga ini-invite. Syempre pag ayaw, nalulungkot tayo, tama. Minsan sasabihin natin, ako, ang hirap naman pala nitong negosyo ko na pinasok. Wala akong ma-invite. Di ba? Sa sobrang desperado ko, yung aso ko, ini-invite ko na, ayaw din. Hindi. Kumbaga, kailangan natin matutunan muna, maaral muna, pag-set din ng appointment, especially yan. Okay? So, may mga separate trainings tayo sa inviting, setting an appointment. Okay? So, pinapasadahan lang ni Mentor Kinix yan ngayon. ABC role, yung pag-build up sa mentor mo, sa company, sa product, sa mga resulta, sa mga income. Okay? Presenting and sharing. Alam niyo po, nung first time kong mag-network marketing, 2 weeks lang, marunong na po akong mag-present kasi ang sabi ko lang noon, ayaw ko iasa sa mentor ko yung pagpe-present kasi paano kapag hindi siya available tapos may invite ako, hindi ko yun mapresentan agad. Paano kung mawala yung excitement dahil na-invite ko na siya tapos sasabihin ko, ay, di pala pwede yung mentor ko. So, ang gagawin ko, ang ginawa ko, is inaral kong mabilis mabuti yung pagpe-present. Okay? Sharing din, yung for example, ikaw yung nag-invite, mentor mo yung nag-IBP o nag-IAM business presentation, mag-share ka sa dulo. Why did you join? Okay? So, you have to learn how to close a deal, paano yung mag-follow up, paano rin yung mag-encode. So, kapag bago ka, ngayon, bukas may nag-join sa'yo, huwag mo hayaang si mentor yung mag-encode. Magpaturo ka kay mentor. Mentor, turuan mo naman ako paano ako mag-encode para unang downline mo pa lang, unang direct mo pa lang, kaya mo na. 'Di ba? You have to step up fast. Manual 3.0 discussion, mentoring, small groups, training, big groups, Facebook marketing. Okay, yan yung mga basic network marketing skills. Learn the business the fastest way you can. Okay, nung bago si Mentor Kinix nyo, ang una ko pong hinabol is hindi yung kumita agad. Gusto ko kumita. Okay, gusto ko magkakotse kasi gusto ko ma-experience yung napasok sa school, nakakotse. Oo. Ngayon, ang ginawa ni Mentor Kinix dahil natutunan niya agad sa mentor niya na pagbago pa lang, wag magmadaling kumita, kung hindi magmadali kang matuto. Kasi pag natuto ka, pwedeng maging madali yung pagkita na. Apo. So again, kung ikaw bago ka, kung ikaw nagsisimula ka ulit ngayon, huwag mo muna isipin yung income, isipin mo muna yung pag-learn. Para kapag in-apply mo, nag-invite ka, nagbenta ka,
mas well-equipped ka, mas bibili, or mas pwedeng mag-join yung kakilala mo na sasali sa'yo. Okay? Minsan, ang problema, sarili natin, hindi yung produkto, hindi yung negosyo. But kung paano natin ino-offer ito sa ibang tao. Okay? So you have to learn fast. Basic networking skills, you have to learn first. So, ayan o, knowledge. Ba't nauna yung earn? Okay. So, yung knowledge, okay, you have to know first. Okay? Dahil pag alam mo na, that's the time nagkakaroon ka ng edge. Okay? Ngayon, pag nag-learn ka, tanggalin mo na yung letter elements. Yan, pwede mo nang masimulan. Etong pag-earn. Kaya nga itong knowledge, ito yung letter L, ito yung E, A, R, N. Pag meron ka knowledge, meron kang learnings, you will earn. Okay? So, now, be humble. Remove our pride. Opo, kasi marami nang ninakaw na pagkakataon ang pride sa buhay ng tao. 'Di ba kahit sa school pa lang, I'm sure na experience na to, kagaya na experience na Mentor Kinix, yung alam mo naman yung sagot, 'di ba? Kaso hindi ka nagtaas ng kamay kasi baka mapahiya ka. Tapos nung nasagot ng kaklase mo, tama pala yung sagot mo. Sino na po naka-experience nun? Ako lang po ba yung mahiyain ganun? O kayo rin? Sige nga po, type 1. Yung alam mo yung sagot, kaso hindi mo tinaas yung kamay mo, hindi ka sumagot kay teacher kasi baka mapahiya ka dahil mali. So, ayan, di ba? Marami sa ating ganon. Alam nyo ba, akala natin hindi yon pride, pero pride yon. So, when it comes to, ayun no, ang dami, ang dami, ang dami nyo. So, hindi lang ako. Thank you, mens. Okay, so sa network marketing, maraming ganyan. Yung hindi nila inofferan ng produkto yung kamag-anak nila, baka kasi maliitin daw siya o kaya naman nahihiya siya kasi OFW siya noon o kaya naman kasi ano siya, negosyante o kaya naman nagwo-work tapos mag-aalok, magbebenta ng barley. Tawag doon pride. Okay? Yung iba naman, takot ma-judge. Opo. Oh, 'di ba ano ka, manager ka? Eh ba't nagne-networking ka? O hindi na nila inofferan ng business opportunity yung mga ka-work nila. So, alam niyo yon mga mens, wala tayong dapat ikahiya sa pagiging networker natin or nagne-networking tayo. Because the highest paid profession, again, highest paid profession sa buong mundo, networker. Ang industriya na may pinakamaraming pinawayaman, ginawang milyonaryo, hindi lang sa Philippines, kung hindi buong mundo, ay networking. Dito lang po sa Philippines medyo pangit yung tingin sa kanya pero ngayon gumaganda na because of I Am Worldwide. 'Di ba? So tayo, we should be proud. But tanggalin yung pride. Pwede tayong maging proud pero tanggalin natin yung pride natin. Okay? Be humble. Minsan tinuturuan ka ni mentor mo pero sabi mo, "Oh, ba't ako makikinig kay Mentor Kinix? Eh high school graduate lang 'yan." Hindi nga yan nakapagtapos ng pag-aaral eh. 'Di ba? Hindi nga yan magaling mag-English eh. So, ba't ako makikinig sa kanya? Eh, mas pakikinggan ko yung sarili ko. So, doon nagkakaroon ng pag-conflict, doon nagkakaroon ng hirap kang iangat ng mentor mo kasi medyo ma-pride ka. Ayaw mong mag-post sa social media kasi baka ano sabihin ng mga tao sa iyo. Ayaw mo yung mga gatherings kasi nababaduyan ka. Ang tawag doon, pride. So tayo, tanggalin natin yung pride natin kasi bukod sa sabong panlaba, 'di ba? Ayun, sabon panlaba lang yun eh. Invite. Okay, alam niyo ba, ang pride ang pinaka walang amoy, walang lasa, 'di ba? Pero ang hirap lunukin. Totoo po 'yan. So kapag tayo may pride, ang hirap nating umasenso. No po. So remove natin 'yan para makasundo natin yung mga downlines natin, crosslines natin, yung mga mentors natin. Okay? So, non-stop learning, kami po hanggang ngayon nag-aaral pa rin kami. 'Di ba? Kanina nandun ako sa mentoring ni Mentor J. Mart Raton yung sa Why Network Marketing. So, never stop.
learning. So congratulations kay Mentor Jmart, napakaganda ng iyong presentation, napakaganda. Okay. So, ayan. Ito po yung mga unang libro na kailangan nating mabasa. Alam niyo po, mga mens, no? Pag nabasa niyo tong mga libro na to, ma-experience mo yung feeling na sobrang grateful ka, sobrang thankful ka, sobrang excited ka kasi nasa network marketing ka. Oh, especially itong law of leverage po. Ang dami niyong matututunan diyan, pag-handle ng pera, 'di ba? Paano iwasan yung mga bagay na pwedeng magpahirap sa atin, yung mga ganun ba? Yung unique na book, okay? Yung mga trainings, mentoring kagaya nito sa mga YouTube channel, maraming recorded doon na mga training. So eto, share ko lang no, yung Mamiso. Alam niyo ba, unang discuss ko ng YouTube Dream sa MVP All-Stars, akala ko libro yung Mamiso. Hindi ko pa po alam yung meaning niya noon. Yung pala, ibig sabihin niyan, yung magtanong ka sa mga kapwa mo mentors. Halimbawa, yung kaibigan mo sa I Am Worldwide, nakita mo, ang dami niyang invite. Pwede kang mamiso. Tanong mo siya, Mens, ano diskarte? Paano yung strategy mo na nakapagdala ka ng ganyang karaming tao dito sa office? O paano yung strategy mo magbenta? O halimbawa, may gusto kang turuan na downline. Mets, paano ba yung magandang strategy para maturuan ko to si ano, si ganyan? Ano ba yung pang-mentoring mo? Yan, magtatanong ka. Huwag ka mahihiya magtanong. Dito po, kapag mas malakas kang magtanong, mabilis kang magtanong sa mga mentors na kilala mo at di mo kilala. Kahit di mo kilala, pwede mong tanungin. Pag mas mabilis kang magtanong, mas marami kang tinatanong, mas mabilis kang mag-grow, mas mabilis kang makakabuild ng organization mo. Okay? Sa I Am Worldwide, hindi madamot ang mga tao. So, knowledge applied equals income. Okay? So, ibig sabihin nito, mga mens, hindi sapat yung nagtitraining ka lang, nagbabasa ka ng libro, uma-attend ka ng Facebook Live ng I Am Worldwide Training. Hindi yun sapat. Kailangan meron tayong application para lumabas yung ating income. Kasi tingnan nyo, sa school nga, 17 years o more tayong nag-aral. Ano tinuro sa atin doon? Paano maging mabuting employee? Paano mag-work, 'di ba? Pero hindi tinuro sa atin sa school, paano tayo kikita ng milyon-milyon? Paano natin makuha yung pangarap natin? Paano ka makapag-travel abroad? Paano magkaroon ng malaking savings? Sa school, wala po akong maalalang tinuro sa akin yan. Ang lagi lang sinasabi sa akin ng teacher ko, si Mrs. Olaires, Kinix, mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Trabaho. Marami po bang nagwo-work sa mundo? Marami. Ilan yung sobrang yaman o yung yumaman talaga? 2% lang. 'Di ba? Sa lahat ng population, 2% lang yung mga mayayaman. At ang ginagawa nun, puro negosyo. So in short, sa school, nag-aral tayo ng maraming taon, hindi naman tayo kumita. What more sa I Am Worldwide na habang inaaral natin, pwede na tayong kumita. 'Di ba? So we are all work in progress. Yung pinang-join mo, yan yung tuition fee mo. Opo. Para ka lang nag-enroll sa school, pero ang tinuturo sa I Am School of Wisdom o Dream Team School of Wisdom, paano ka aasenso? Paano ka ma-build ng grupo? 'Di ba? So doon nga maliit lang yung salary pag nag-work tayo, pero natsyatsaga natin. So what more itong negosyong kaya nating umasenso? What you've learned, you teach. Kung ano yung natutunan mo, ituro mo. Para ngayon, ito po, natutunan ko lang noon, kaya na ituturo ko sa inyo. Everything that you are, you pass it down to your downlines. Opo, lahat ng natututunan mo, lahat ng strength mo, 'di ba? Kung mabait ka, pasa mo rin 'yan sa downline mo. Explain mo lang mabuti kung bakit, 'di ba? Ba't ba natin tinuturo yung bagay? Simple lang kasi gusto natin silang maging successful. Duplicate. Yan, ito yung favorite part ko. Nandito tayo sa stage na to ngayon. Marami tayong dinuduplicate. Bakit kailangan nating mag-duplicate, magturo kung paano sila mag-invite, mag-present, 'di ba? Mag-build ng grupo, mag-mentoring, okay? For example, tingnan mo, ikaw to, ikaw lang yung nagtotalk para sa grupo mo. Marami kang members pero hindi sila marunong mag-present. Eh paano 'yan? Oh, yung ex ko, 'di ba? Nag kunwari ako to, no? Kunwari ako yung downline mo. Tapos ngayon na-invite ko yung ex ko si Liza.
Sabihin ko sa'yo, Mens! Oh, Mens Roland. May 3:30 PM tayo, Alabang. Okay? Tapos, after nun, yung isang ex ko uli, ayan, 4:30 PM, Trinoma si Heart. Yung mentor clinics nyo, loko-loko, no, nangangarap. Tapos, Mens, 5 PM. Oh, ito, yung tatay ko, 5 PM, si Piolo, sa Greenbelt. Kaya? Ano sa tingin niyo yung mangyayari? Yes, pwede kayong mag-type sa comment section. Kaya ba ng oras mo? Kung ikaw yung mentor ko, yan tatlong yan yung schedule, magkakaibang lugar, may north at south. Anong mangyayari? 'Di ba? Ang gagawin natin, mens, gagawin ka naming deroskas. Nahati sa tatlo yung katawan mo. So, isa sa trinoma, isa sa greenbelt, isa sa alabang. Biro lang. Hindi natin ma-accommodate lahat. Unlike kapag ikaw nag-duplicate ka, tinuro mo sa amin paano mag-present, natuto kami. Kami yung may invite dyan. Kami na yung magpe-present. 'Di ba? Ikaw, doon ka sa meeting mo. Kasi may mga leaders ka na naturuan, natulungan kung paano gawin yung business kahit mag-isa. Tama si Mentor J. Mart. Hindi ko sila nasipot nung kaya okay. So, that's the importance of duplication. Gusto mo ba yung meron kang sa left team mo, meron kang Shirley May Sibulan. Sa right mo, meron kang Precious Grace Kapili. Sino yung may gusto nun? Sige nga, para makita ni Lord. Kasi pag nakikita ni Lord, binibigay na. Type 1, sino may gustong may Shirley May sa kabila, Precious Grace Kapili sa kabila? 'Di ba? Imagine mo, magkano kaya income mo nun? Baka nagta 20 million ka per month. Okay, so lahat tayo gusto yan. Thank you, mentor, sa pagiging active po. Okay? So direct selling versus network building. Okay. So, now, dapat tayo, hindi lang tayo marunong magbenta. Kailangan marunong tayong mag-build ng organization. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, ang yumayaman, yung nagbi-build. Ang kumikita, yung pabenta-benta lang. Yung benta ng product, benta ng package, tapos hindi mo tinuruan yung tao, hindi ka nag-lead, ayaw mong magturo, ang mangyayari doon, parang direct selling lang yung ginagawa mo. But pag nag-duplicate ka, nagna-network building ka po niyan. Yung nagpapaka-leader tayo, nagtuturo tayo, 'di ba? Ginagawa natin yung part natin, yung purpose na binigay sa atin ni Lord, kaya tayo nilagay sa network marketing is yung mag-mentor, 'di ba? Mag-lead. So, nakakapag-network building tayo niyan. So, 4 steps in duplication. Number 1, I do. Halimbawa, magpe-present ako. O sige, panoorin mo ako ha. 'Di ba? O I do, you watch na. Okay? So, then later on, ikaw naman yung mag-present. Si mentor naman yung manonood sa'yo. Okay? Kaya po dito, very important pag may mga presentation, nakikinig tayo kay mentor mabuti. Huwag tayong mag-cellphone. Hanggat hindi pa natin kaya yung ginagawa, no, nung mentor natin, pakinggan natin. Isa puso natin, isa buhay natin. Para later on, tayo na yung may kaya nun. And hindi porkit kaya mo na, hindi na tayo makikinig kay mentor. So, lagi tayong makikinig. Okay? And then later on, dahil nagagawa mo na, you do it with someone else. Pwedeng prospect mo, pwedeng kasama mo na yung downline mo na dinuduplicate mo naman. Okay? So lahat ng gusto mong matutunan ng downline mo, kailangan kaya mo munang gawin. Kasi hindi mo yun magagawa sa kanila kapag ikaw mismo, tayo, as a mentor, hindi natin kaya. Because monkey see, monkey do. Okay? Then, fifth, delegate. Malapit na tayo matapos mga mens. Delegation na agad. Okay? Ano yung delegation? It means to mentor. The role of a mentor is to guide, teach, support, and encourage your members. So, trust your downlines. Andito, di ba si Ate Malu? Malu. Mentor Malu kanila, andito. Yes Ayan. po, Mens. Amazing morning. Mentor Malu, naalala mo nung sa Bataan, nung Yes po. tinuruan kita na mag-present gamit ang ballpen papel lang tapos yung quick presentation. Naalala mo yon sa yung Yes. swimming pool, Yes po, Mens. 'di ba? Tapos noon nung natuto ka,
Sabi ko, meron ba tayong pwedeng dayuhin, kausapin ngayon? Then meron ka naisip, sila Mentor JC Ibe. Tapos, alam ko, big fish yun, big prospect yun. Pero sabi ko, kung hindi ko isasalang si Mentor Malu, baliwala yung tinuro ko sa kanya. So sabi ko noon, alam ko hindi pa niya kaya totally, pero kailangan ko siyang pa-step up. Kailangan kong mapagawa sa kanya para ma-build din yung confidence niya. And good news, mga mens, nagawa niya, hindi man perfectly, pero nagawa niya. Oh, so yun yung isa sa mga example na trust your downlines. Alam nyo, nag-pay in yun, Jade package pa. 'Di ba? So, minsan gusto nating mga mentors tayo yung gagawa para sigurado. Pero minsan nananakaw natin yung pagkakataon para makapag-step up yung mga downlines natin. So, hindi sila mag-grow pag hindi sila na tanggal sa comfort zone po nila or hindi sila mahirapan. So, kailangan ma-experience nila yon. Huwag nating masyadong babyhin yung mga mentors natin. Okay? Kaya tayo, pag nagde-delegate, kami ni Mentor Shane yun, di ba? Minsan, mentor, ikaw yung training ngayong araw, ikaw yung presentation. O kaya naman, ikaw yung mag-host sa MVP Day, ikaw yung mag-tech support sa Zoom meeting. Di ba? May mga ganon. So, pag ganon, okay yon. Kasi nag-step up ka, natututo ka. 'Di ba? And preparation yan lahat para sa malaking organization mo later on. Teach the application part, kagaya ng ginawa ko, in example ko si Mentor Malu kasi yun yung lagi ko naalala kapag delegate eh. Do not rob his or her chance to become a leader. Okay? So, hindi pwedeng turo ka ng turo, kailangan later on iwan mo rin saglit yung downline mo para matuto siyang lumipad mag-isa. Pero andiyan ka lang sa gilid niya kapag kailangan niya ng suporta. Opo. Okay? So, hindi all the time kasama mo si mentor mo. Huwag kang mag-aasa lang lagi sa kanya. Lagi nating tandaan na yung mentor natin, may ibang grupo rin sila. Meron din silang ibang tinuturuan, nakakapag-direct din sila. So, hindi lang tayo yung tao sa mundo. Kailangan kapag busy na sila dahil nakita nila kaya na natin, hataw tayo. Okay? Never depend ourself, our motivation, our actions dun sa mentors natin na hindi ka gagalaw pag wala siya. Kailangan kahit wala siya, gagalaw tayo. No? Kita niyo sa mentor pitch, mag-1 year na siya to sa abroad kasi may inaayos yung sa may pagmamigrate ng mami niya sa Canada. Kami, tuloy pa rin kami dito sa Pilipinas ni Mentor Shane. Tama? Yun yung sinasabi ko po. Okay? So delegate, tayo mga mentor, tayo yung ilaw sa madilim na paligid ng mga business partners natin. So tayo yung magli-lead, 'di ba? Kami yung Waze nyo or Google Maps. Gusto mo maging successful, ito yung Google Map, ito yung pupuntahan mo, ito yung dadaanan mo, ito yung gagawin natin. Okay? Sundan nyo lang po kami. Sundan lang natin sila mentor. Okay? So, and then pag tayo nakakapag-delegate, 'di ba? Oh, meron ka na left and right, tig-5 leader. Opo, tig-5 leader, left and right, kayang gawin yung mga ginagawa natin ngayon. Imagine mo, ang daming presentation sa Baguio, Pampanga, meron sa Bataan, meron sa Tarlac, meron sa Olongapo, meron sa may Davao, meron sa Oriental Mindoro, Misamis, meron sa may kung saan man, Manila, meron sa Cavite. Presentation po. Do you think magmumultiply? Dadami yung mga bagong business partners? Yes. Parang ang naging nangyari sa'yo, naging ikaw yung factory ng leaders. At dahil factory ka ng leaders, ang dami mo pong nabibuild. Ang daming nagiging bagong business partners. Yung mga business partners natin na mga bago, tuturuan din natin. Kung anong ginawa natin doon sa iba, gagawin din natin. O baka yung naturuan natin noon, sila na yung gumagawa noon kasi kaya na nila. Pag nag-multiply ka, naku po mga mens, yun yung masarap na part, yung multiplication na. Ito na yung talagang nakikita mo, hindi mo nakilala yung tao, babatiin ka minsan, hello mentor, amazing morning. Hello, amazing morning. Ano pala name mo? Yung gano'n na yung tanungan mo. Hindi mo nakilala yung nasa grupo mo. And we claim it sa pagtutulungan ng bawat isa. Lahat po kayo magkakaroon ng ganong experience na hindi mo nakilala yung mga nasa organization mo. Okay?
So, thank you Lord na agad dyan. And syempre, pag tayo nag-multiply, that's the time we will achieve the big network. Ang dami kanina nag-type 2, sino yung gusto magkaroon ng big network. Susundan lang natin yung mga step by step po na ginawa natin kanina. At sinabi ko po, okay? Kasi pag ikaw nagkaroon ka ng big network, dyan nalalabas yung big income. Di ba? So, sino may gusto niyan? Lahat tayo. At syempre, pag nagkaroon na tayo ng big income, kagaya nito, imagine niyo po, 2020 ito during lockdown. So, ano to? November 3, wala pa ako sa IAM niyan. November 13 ako eh. So, ito, 1 week sales. Ito po, hindi ko po income to hindi namin income to. Kay Mentor May yata yan. Okay? So, imagine mo per week, 400,000. After 1 week, 900,000. After 1 week, 200,000. So, imagine, kasi nag-multiply yung team. Tingnan nyo, ilan ang direct referral niya? 4,000. Pwedeng nagkaroon lang siya ng 4 na gold dyan. Okay? Pero hindi, walang just for you eh. Baka puro mga silver, copper yan. Eto, walang direct referral, pero kumita ng 900,000 tsaka 255,000. Ibig sabihin, grupo na. Grupo na po yung kumikilos dyan, gumagalaw. 'Di ba? Nakasupport si Mentor May dyan sa mga mentoring. 'Di ba? Ito pa po, dami oh. Imagine, 130,000, 182,000, 200,000. Weekly po yan, no? Ayan, hanggang naging ganyan na. 600,000, 600,000, 500,000. Zero direct referral, zero direct referral. 'Di ba? Zero direct referral. Ayan, wala. Wala siyang na-refer, wala siyang direct. Grupo, saan bumawi? Sales match, sales match, sales match, sales match, sales match. Grabe. Mens, please lang ha. Ikaw po na nakikinig. At kung mapapanood mo man to sa YouTube, nanonood ka sa YouTube neto, pag na-upload ko na, huwag ka hinto. Andito kami. Andito yung grupo mo. Hindi ka namin iiwan dito sa journey mo. Andito kami, gagalingan pa namin lalo, mas gusto pa namin mag-improve pa. Kasi I am sure, malaki yung may tutulong nito sa family mo. Ang ganda na nag-iintay sa atin sa I Am Worldwide. Huwag ka lang hihinto po talaga. Kahit anong mangyari. Kahit kalaban mo na yung buong mundo. Opo. Basta nandito ka sa I Am Worldwide, ituloy-tuloy mo lang. Hindi ka po mabibigo. Gawin mo ng tama habang tinutuloy-tuloy mo, hindi ka mabibigo. Kung hindi ang sasabihin mo soon, buti na lang ginawa ko. Buti na lang tinuloy-tuloy ko. Buti na lang sinundan ko yung steps sa YouTube Dreams. Diba? Nagkaroon ka ng malaking income. Okay? Pag nakuha mo yung malaking income, that's the time. Dito na. Dito mo na ma-achieve yung mga naisip mo nung time na pinepresent pa lang sa'yo yung business. Yung mga naisip mong makukuha mo na mga pangarap mo sa buhay. Dito mo na po makukuha. Kagaya niyan, di ba? Oh, 3-story house and lot, Ferrari. Alam nyo, no, nakaka-inspire tong mga mentors natin. Kasi kababaing tao, pero grabe yung mga resulta nila, yung mga kotse nila, yung bahay nila. Alam mo yon, babae man sila, pero yung kitaan nila, pang tunay na lalaki. Kaya tayong mga boys, habol tayo. Mga mens, puro mga top earners, puro babae, oh. 'Di ba? Payag ba tayo niyan? Oh, Mentor J Mart, Mentor Ronald, ano, payag ba tayo doon? 'Di ba? Hindi. So, kailangan tayo yung maging next. Tayo yung maging mga mukha ng I Am Worldwide. Hindi lang po kaming tatlo, tayo po na nandito. So, later on, tayo na yung mga nandun sa billboard ng EDSA. Ito, na-imagine ko si Mentor Fem o si Mentor Rose. Ayan, si Mentor Fem, si Mentor Rose, back to back kasi mag-best friend yung dalawa eh. Naka-Ferrari. Ay, ang sarap. Amen. We claim it in Jesus' name. Diba? So, yan, travel. Ito mga mens. Ano yung pakiramdam mo? Ito ka, kunwari ito tayo, andito tayo sa snow. Tapos biglang bumulot ng malaking bilog na snow cementer, Jamer. Binato sa likod mo. Ang gagawin mo, di ba, babatuhin mo din. O, nagbabatuhan na tayo ng snow niyan. Di ba? Tapos yung i-slide ka sa snow, ay, napakasarap. Masarap yan.
Pero mas masarap yan kapag grupo mo, yung kasama mo. Yung pamilya mong bumuo ng dream team. Di ba? Ayan o, magkakaroon tayo ng maraming mga jump shot. Di ba? Taas ng talon. Yung iba, syempre, hindi na makatalon kasi senior citizen na. Okay? So, we will travel around the world. Mangyayari yan. Mangyayari yung mga dating pangarap lang natin na mag-almusal sa Japan, magtanghalian sa Australia, mag-dinner sa Paris. Mangyayari yon. Mangyayari yan. Basta maniwala ka at kapit ka lang sa grupo na meron ka. 'Di ba? So, yan lang. What if hindi natin siya magawa? Hindi natin magawang mag-duplicate o yung mga step by step na ginawa natin. Ang mangyayari po nun, hindi natin makuha yung big dreams ba? Wala yan. Mawawala sa atin yan. Makakalimutan na natin yan. Kasi wala tayong malaking income. Bakit tayo walang malaking income? Kasi wala tayong malaking network. Bakit naman walang malaking network? Simple lang. Hindi tayo nakapag-multiply. Bakit wala tayong multiplication na nangyari sa grupo natin? Ginagawa naman natin yung IAM. Kasi hindi tayo nag-delegate. Walang delegation na nangyayari sa grupo. Bakit walang delegation? Kasi wala naman tayong ma-duplicate. Hindi tayo nakapag-duplicate ng mga business partners natin. Bakit hindi tayo nakapag-duplicate? Hindi naman kasi tayo nagtuturo. Hindi tayo nagpapaka-mentor. Hindi natin ginagamit yung purpose natin. Kumbaga, nabubulok lang sa isip natin yung mga learnings. Hindi natin na ipapasa. Kumbaga, yung blessing ni Lord na learnings, hindi na nakapag-flow. Kasi hindi tayo naging leader dahil hindi tayo nagtuturo. So, sayang naman, no? Sayang naman yung pwede natin ma-share sana sa mga business partners natin. So, bakit di tayo nagtuturo? Minsan kasi, wala naman talaga tayong natutunan. Wala tayong inaaral, tamad tayong gawin yung negosyo, tamad tayong umattend ng training, mag-take notes, mag-attend ng mentoring. Bakit? Kasi minsan pakiramdam natin, alam na natin yung mga topic. Simple lang naman yan eh. Ay, nako, YouTube Dreams. Alam ko na yan eh. Tama? So, instead na may bago kang learnings, walang growth na nangyayari. Kahit pa ulit-ulit mo napakinggan, hindi pa ulit-ulit same yung pagkakaintindi mo. As you grow, as you go along the way, nag-iiba yung mindset natin. Mas iba na nating tanggapin yung mga topic kahit same topic lang sila. Magkaiba po. Promise. Walang same learning sa isang topic ng training. Kaya laging merong bago. So bakit tayo acne? Bakit wala tayong natutunan? Wala kasi tayong good listening, learning, lecturing, attitude. Lahat sablay. Hindi natin magawa. Gusto nating umasenso, gusto nating makabuo ng grupo, gusto nating magkaroon ng mga resulta, mag-rank up, pero ang problema, ayaw natin ayusin yung ating listening, learning, lecturing, attitude. 'Di ba? Bakit? Sinong dapat sisihin? Tayo. 'Di ba? Ang sabi dito, tayo. Not your upline, not your downline, not your crosslines. Tayo yung may kasalanan. Kaya mga mens, no, marami dito, mga dati sobrang active, dati sobrang, alam mo yon. Tapos minsan makikita nyo sila sa Facebook, hindi na nila ginagawa yung negosyo. Tapos laging maririnig nyo, kasi ganito yung downline ko, kasi ganito yung upline ko. Puro hindi sila accountable sa naging desisyon nila sa buhay. Lagi silang naghahanap ng mga sisisihin na tao para maging ma-validate yung kanilang nangyari sa kanila. 'Di ba? So wag sasamaan tingin mo sa mga active mo na business partners kung direct nila yung nakikita nyo yon sa mga Facebook. Kasi again, sabi dito sa training, sino yung sisisihin? Tayo. Walang ibang may kasalanan ng mga nangyayari sa atin, tayo. Kaya wala tayong dapat sisihin. Kung may nangyaring maganda, dahil sa iyo 'yan. Kung may nangyaring pangit, dahil sa iyo 'yan. Wag na wag sisisi ng ibang tao, bagay, circumstances. Dahil lahat yan, desisyon mo o desisyon natin.
Okay? So, do not reinvent the wheel. Okay? Ano yun? Huwag mo nang gawing square. Kung may sinabi si mentor mo, take action. Obey. Okay? Kasi si mentor, mas alam niya ano yung dapat sa'yo. 'Di ba? Minsan, makakapag-suggest yan ano yung need mong i-improve. So, huwag ka nang gumawa ng bagong sistema. Okay? So, sunod ka lang. Ano yung sistema sa MVP, sa buong IAM, at sa buong Dream Team. Yun lang po. Sundan lang po natin. Huwag na tayo mag-invento ng iba. Tatagal lang tayo. Okay? So, do you have a goal board? Gawa ka po niyan. Dream board mo. Lagay mo lahat dyan. Ano yung gusto mong ma-achieve this year? Kotse ba yan? Income ba yan? Rank ba yan? Gadgets ba yan? Sapatos ba yan? Gawa ka po ng goal board mo. Very important po yan. So, lagi nyo tatandaan na yung mga resulta na mga nakita nyo po kanina, mapabahay, income, sabi dito sa Matthew 19:26, with man, this is impossible. Or with you alone, this is impossible. But with God, all things are possible. Kaya kung meron kang pag-aalinlangan sa sarili mo ngayon, tingin mong hindi mo kaya pang gawin, lagi mong tandaan, kapag kasama mo si Lord, lahat ng hindi mo kayang gawin, makakaya mong gawin. Lahat ng hindi mo kayang ituro, maituturo mo. Lahat ng mga bagay na tingin mong imposible mong ma-achieve, ma-achieve mo yan. Bakit? With man, that's impossible. And with God, all things are possible. Kaya kapit ka lang, tiwala ka lang. Lagi mo isipin, ano yung plano ni Lord sa'yo? Minsan may mga bagay na hindi agad siya binibigay. Bakit? Ayaw niya ng pangit para sa'yo. Gusto niya mas the best. Kaya tiwala lang tayo. Huwag tayo madi-disappoint. Kasi nilagay niyo na tayo sa I am worldwide. Kagaya ng nakasulat sa Jeremiah 29:11, 'di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Diba? So ito na yun. Ito na yung part ng plano sa atin ni Lord. Nilagay na tayo sa I am worldwide para mabago yung buhay natin, makatulong tayo sa kalusugan ng maraming tao at magbago rin yung uri o antas ng pamumuhay nila. Diba? You are the creator of your own destiny. Darating yung panahon, ikaw na yung may malaking grupong ganyan. Success doesn't come to you. You aim and reach for it. Okay? So yun lang. To God be the glory. Lagi nating tandaan, ang taong walang alam, hindi nakaka-build ng team. At ang taong maraming alam at laging nagtitraining, maganda yung attitude, sila yung nakaka-build ng malaking organization. Okay? So yun lang. Maraming salamat sa lahat ng umattend, sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga nag-notes, sa lahat ng mga comment, 'di ba? Interact kay Mentor Kinix. Maraming salamat sa inyo. Masaya si Mentor Kinix nyo na naka-attend po kayo. And thank you sa effort and sacrifices. Lahat ng 'yan magbubunga in the long run, in the future. Lahat ng sakripisyo, puyat, pagod mo po ngayon, lahat ng pinagpapalit mong oras para sa family mo, lahat po 'yan masusuklian. Sobra-sobra pa. Sigurado po ako doon. Kapit lang kayo sa mga mentor. Lagi nyo lang po kaming lapitan. Punta tayo ng office lagi as much as possible para mas bumilis yung progress natin. Mas magkatulungan po tayong lahat. Okay? So, before we end, before tayong mag-picture, tatawagin ko lang po si Mentor Michael para siya ang mag-closing prayer. Mentor Mike, i-unmute lang po kita. Okay? So, ask to unmute. Ayan. Rinig niyo po ako? Yes po, Mens. Ayan. O sige, let's pray. Hallelujah, Lord. We thank you, God, for tonight. We thank you, God, for so much learnings, Panginoon. We thank you, God, for not only the knowledge, O God, but the character, mga pwedeng ma-build, Panginoon, attitude, O God. The most important, Panginoon, in building our business, in our daily life, Lord. We commit, O God, our business into your mighty hands, O God. As what our leaders said, O Lord, that with God all things are possible. Lord, we know that you are with us, building this. Um,
empire, oh God, building this business, oh Lord. Lord, so that we can help many people, oh God, and our own families, Panginoon. Lord, we thank you for the breakthrough. Lord, we pray for 2024 to become big and a start of good year, oh God, in many years of our lives. We thank you. We commit you this time in Jesus' name. Amen. Thank you. Amen. Amen. Thank you so much, Mentor Mike. So, ayan, Yes. galley Amen. review na tayo. Tayo po ay mag picture-picture na mga mens, no? Thank you po ulit sa inyong pag-attend. Okay, so, ay, ba't ko in-spotlight? Galley review lang. Re-remove ko na yung spotlight. Okay, so, B-sign po tayo. Thank you so much again sa inyong pag-attend. So, ayan po. 1, 2, 3. Yan. Thank you so much. So, may ipi-play lang po kung 1 minute na video bago tayo maghiwa-hiwalay. Okay? Most people only pay attention to the final product of a successful entrepreneur. They say things like, I can never be like them, or they got lucky. Bakit nasa What gilid? most don't see is what they've overcome. All the struggles, the daily rejections, the heartaches, the betrayals, the rumors, the criticism, the empty bank account, and all those lonely nights while trying to make their vision a reality. You see, the only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day. They worked hard every day. They hustled every day. They learned from a proven mentor every day. They improved every day. They did all this even though they felt like quitting every day. And eventually, they became who they are today. Yan. Thank you so much, mentors. Never give up. See you at the top. Thank you so much.